Guys, maraming nagtanong sa akin kung pwede ba ibalik yung camshaft na di na tinatanggal yung kanyang plunger o yung kanyang injection pump. Ito guys, ipakita ko sa inyo paano ibalik yung kanyang camshaft na di na ginagalaw yung plunger o yung injection pump nya. Di na natin tatanggalan. So guys, mahirap kasi wala tayong taga video. Yun guys, so makita mo sa loob na ganyan pa, nandyan pa yung kanyang plunger. Yung parang cap kasi sa loob guys, yun ang natawag na plunger. Yung sa labas niyan, injection pa ang tawag. Ito ang ating camshaft. Yan ang timing mark. Itapat muna natin yung dalawang timing mark para pag pumasok na yung camshaft, hindi na tama yung timing nya. Yun guys, ganito lang guys. Yung pinakadulo ng camshaft, susundot ko lang yan. Ayan. Yun guys, ganun lang kasimple yung pagbalik ng camshaft. Hindi na kailangan tanggalin yung injection pump. Halos kadalasan sa ginagawa ko, din ako nagtatanggal. Hindi naman kailangan tanggalin. Pero kung kailangan mo nang tanggalin pag gusto mo palitan yung plunger o meron kong i-adjust, itanggalin. Pero ganito guys, yung pinalit ko dito, bearing lang naman. So, sigunya lang tinanggal ko. Yung plunger hindi na. Yan guys, so yan, tama yung timing mark, yung dalawang parang tuldok. Balik na lang natin yung balancer sa kabila. Balancer yung sa kabila niyan, camshaft tawag. Lasan muna natin. Dami kasing buhangin dito. Bago ko yan i-assemble mamaya guys, bago takpan, paano muna natin ng compressor. Meron akong portable compressor na ginagamit yan para mawala yung mga pangin sa loob. Yung guys, balik natin. Meron din ito timing mark. Kailangan magkatapat yung timing mark ng dalawang gear. Yun guys. 22 horsepower pala ito guys, na Yamaha 22 horsepower, 195 mm. Palit bearing.